Bawat araw nga na lumilipas, unti-unti na nga nakakaramdam ng bigat sa dibdib itong si Trixie. Pakiramdam niya ay hindi na niya kaya na mabuhay kasama ang kanyang ina at ama, at alam niya sa kanyang sarili ang katotohanan, ngunit pinaprotektahan naman niya ang kanyang ama dahil nga sa may sakit ito sa puso, at sa oras nga na matuklasan niya ang katotohanan sa mga pinagagawa ng kanyang asawa, maaari nga malalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Sa sumunod na araw, lalo pa siyang magigilty sa kanyang ama dahil nalalapit na nga ang silver anniversary nilang dalawa, kung kaya't ang kanyang ama ay nakaisip na surpresahin nga ang kanyang asawa na si Patricia sa pag-aakala nito na naging loyal at naging tapat sa kanya ang kanyang asawa. Hindi lang niya alam kung ano talaga ang pinagagawa ng kanyang asawa sa likod niya. Kaya naman na si Trixie ay napayakap na lamang sa kanyang ama. Masaya siya sa ginawa ng kanyang ama dahil ginawa nito ang lahat-lahat nang sa ganoon mapunan lamang pagkukulang niya sa kanyang asawa. Masaya siyang makita na masaya ang kanyang ama at hindi umano niya matitiis na makitang malungkot ang kanyang ama. Natuwa siya na kahit papaano nag-effort ang kanyang ama ng bigyan ng necklace itong si Patricia. Kahit na alam niya na hindi deserve ng kanyang ina ang ganoong bagay sapagkat may malaki itong kasalanan sa kanyang ama at guilty siya para doon. Ngunit wala siyang magawa, ayaw naman yung masaktan ng kanyang ama at magdusa. Ayaw din nito na matrigger ang dati niyang sakit sa puso. Baka nga yun pa ikamatay niya. Hindi kakayanin ni Trixie na mawala ng tuluyan ang kanyang ama. Kaya naman itong si Trixie ay hindi na siya mapakali. Hindi na rin niya alam kung ano ang kanyang gagawin at nakaisip siya ng isang desisyon na sa tingin niya ay makapagpatahimik sa kanya. Yun nga ay aalis siya at pupunta ng Cebu. Ang paalam niya sa kanyang ina. Alam niya na nagsisinungaling lamang siya. Gusto lamang niyang umiwas at magpalamig-lamig sapagkat litong-lito na siya. Tuwing nakikita niya ang kanyang ama at ina ay naaawa naman siya sa mga kalagayan nito. Ayaw naman niya manggagaling sa kanya dahil ayaw niya na masaktan din siya kapag nakita niya na nasasaktan ang kanyang ama at ina. Kaya maiging magpakalayo-layo nang sa ganoon ay mapanatag na rin itong si Patricia dahil laging nag-aalala na baka nga isang araw ay magsumbong na nga itong si Trixie at hindi na kayanin na itago pa ang kanyang sekreto. Dahil nga sa pangyayaring iniimbestigahan nga itong si Renan Alon at kahit na walang makitang ebidensya laban sa kanya dahil sa hindi pala doon na nakalibing itong si Mang Kanor dahil na rin sa kagagawan nila Vivian kung saan naninigurado sila dahil sa oras nga na hindi magbayad itong si Renan Alon ay may pruweba sila at may panakot sila dito kay Renan Alon. Ngunit hindi pa rin ito sapat para maging malinis itong si Renan Alon. Kaya naman itong si Attorney Rona at itong si Tito Frankie nitong si Era ay magdidesisyon. Hindi nababagay na ang isang business partner ay madungisan ng bahid kung kaya't hindi maganda sa reputasyon ng Kingston. Kaya naman nakapagdesisyon siya na tanggalin na muna sa pwesto itong si Renan Alon at maghanap na muna ng iba pansamantala hanggat hindi pa naaayos ang kanyang pangalan. Nanlaki ang mga tenga nga nitong si Renan Alon at namilog ang kanyang mga mata. Galit na galit siya sa naging desisyon nga nitong si Attorney Rona at Frankie. Sinisip pa nga niya itong si Frankie dahil malamang umano ay kagagawa nito dahil hindi rin siya sang-ayon sa relationship nilang dalawa at alam ni Renan na mas kampi nga itong si Frankie dito kay Lilet kung kaya't malaki ang kanyang hinala na maaaring kagagawan nga nitong si Frankie ang desisyon kung saan tatanggalin na nga siya sa Kingston. Parang gusto na ngang manuntok nitong si Attorney Renan Alon kaya naman sa takot nga nitong si Attorney Rona ay nagpatawag na nga siya ng security upang dapantin at kalagkarin nga itong si Renan Alon dahil hindi na maganda ang kinikilos nito